I will give you treasures of darkness, riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Magandang buhay mga katiyats. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa heart sign or heart symbols sa treasure hunting. Ano bang mga kahulugan ng mga heart sign? Well, merong iba't ibang kahulugan ang heart sign depende sa posisyon nito at kung saan ito nakalagay. Kung sa ilalim ng lupa, sa ibabaw ng lupa, sa tabing dagat o sa bundok. Kaya ang heart symbol or heart marker ay komplikadong sign pa rin ito. Pero marami ang nakakuha ng heart symbol dito sa amin. Sa narinig ko ay 3 dito sa lugar namin dahil lamang sa heart signs na yan. Kaya ito yung ibahagi ko sa inyo ay yung mga nakuha na item sa heart symbol na ito'y mababaw lang at hindi ito big deposit. Okay, so ito isa-isayin natin to sa ating drawings, diagram, ang mga kahulugan at pag-decode ng meaning kung saan nga ba maghukay or mag-test dig sa mga marker na gumagamit ng hugis na puso. So, eto mga katiyats ang dapat nating malaman sa mga treasure marker na gumagamit ng puso or ang mga nakikita niyong mga bato na hugis puso. Ngayon ay mayroong mga bato na talagang sa nature lamang siya. Itong mga bato na gawa lamang ng kalikasan na nagkahugis na puso. Natural shape na heart shape rock. At medyo malaki siya. Paano ba yan kilatisin? Okay, kailangan meron talagang tool mark ang bato. Yung kinarb talaga siya. Okay, so dalawang ang heart marker. Yung isa yung 3D na solid na malaki. At yung isa naman ay chinisil, yung in-engrave. Meron ding isa na manipis lang na linya lamang na puso. So yung mga yan ay man-made. Ngayon, yan ang ating dapat malaman. Kung man-made o natural heart-shaped rock ang inyong nakita. Okay, pero meron ding ang mga Hapon, pagbaon na gumagamit din sila ng natural shape rock na may hugis. Halimbawa, bato na hugis buwaya, ulo ng buwaya. Hindi na nila yun kinarb. Yun ay nasa natural lamang na setting. At yun na lang ang ginamit nila para hindi na sila magkakarb pa ng malaking bato. So doon na lang nila ibinaon sa malapit. So tinatawag ito na natural shape rock treasure marker. Marker pa rin siya. Kaya wag tayong kumpiyansa kung natural lang ang mga bato. Basta't may kakaibang hugis, pwedeng marker for treasures. Okay, so ito. Umpisahan na natin to. So nakatayong puso. Nakaukit sa bato. Ayan. Halimbawa, ito yung bato. Andi nakaukit dyan. Chinisil. So yan, kapag malaki ay dyan lang yan. Kapag malaki na hugis na puso, ay dito lang yan sa malapit sa kanya. Ang pagbaon. Sa harapan o under. Or sa loob ng bato. So 3 lang yan. Ngayon kung maliit lang siya na puso at nakaturo pa itaas, ang ibig sabihin yan ay aakyat ka ng bundok. So nakaturo yan pa itaas, ibig sabihin bundok. So kung saan nakalagay itong bato, halimbawa paanan ito ng bundok at bundok dito, so ibig sabihin akyatin natin itong bundok.
On the way ay makikita nyo naman yung mga counter marker niyan. Dito ay meron kagad yan nakalagay na bato, and then may arrow paakyat. Meron na naman counter sign yan. In every 10 meters, 20 meters ay meron counter sign papunta doon sa kinalalagyan ng item. So katulad nito, nagsasabi siya na uphill. So pumunta tayo dito sa taas. So ibig sabihin, ang karamihan yan sa tuktok ng bundok kapag ganyan. Okay, ngayon yung puso naman na bato na nakabaon ang kalahati at ang kalahati ay nakalitaw, yung katulad nito sa lupa. Ito yan, hugis bato talaga yan, at ito yung lupa. Ngayon dalawa ang kahulugan nito, lalo na kapag may X ito or may bilog sa gitna, ganyan. So kapag ganyan, ang item ay automatic na down below. Okay, so dyan, sentro, pababa. So ang item ay narito. Ngayon kung walang marka yung gitna ng puso, halimbawa yan, wala. So ang ibig sabihin yan ay pointer siya. So pwedeng nasa harapan lang, malapit 3 meters, or nasa unahan na nagtuturo siya ng kahoy. At kapag may old tree sa unahan at tinuturo niya, ang tendency ay pwedeng nasa old tree, under the old tree, or baliktad. Kung dito naman tayo sa kahoy, sabihin natin may pako ang kahoy na gaganyan at nakaharap na naman siya sa puso. Kaya pwedeng nasa puso talaga. Treasure under the heart shape rock. So yan. Ang pag-analyze ng digging spot ng Japanese ay baliktaran. It's either east, west, north, or south. Katulad nito ay pwedeng narito at pwedeng nasa kahoy, pwedeng nasa puso, or pwedeng nasa kahoy, or kung walang kahoy, mayroong tinuturo yan na malaking bato. Ganyan talaga yan. Hindi pwedeng nag-iisa lang ang treasure marker. Ang treasure marker palaging may kasama yan, tinatawag na counter signs. Nagka-counter sa kanya. At minsan tatlo yan. Tuturo mo na sa isang counter sign, and then ituturo ko na naman ng counter sign sa final digging spot. Ayun ang mahirap kasi dalawang beses kang inaano itong pinapunta sa iba't ibang digging spot. Mabuti kung ang nakita mong heart shape rock ay may butas sa gitna, so ibig sabihin yan na yun. Yan na yung final marker na heart. Okay, ngayon punta tayo sa pangalawang posisyon nito, ang puso na malaki na mayroong maliit na puso na nakadikit sa kanya. So ano bang ibig sabihin nito, mga ka-TH? Ganyan. So maliit na puso nakadikit sa malaking puso na bato. Okay, ano bang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan sa treasure code books ay kahit na puso ito ay merong danger. Ibig sabihin ay bago mo makuha ang malaking puso ay dadaan ka sa maliit na puso. Ang maliit na puso ay booby traps. Pwede siyang chemicals, pwedeng poisonous gases, pwedeng sumasabog siya, at pwedeng water trap. Kaya kung ganyan, kahit na nakaukit yan sa bato,
Kapag mayroong maliit na puso na nakadikit sa malaki, ay be aware. Kasi yan ay danger. Sa kalahatan, ang puso na symbol ay nagsasabi na be happy kasi nakaharap ka na sa swerte. Kaya puso siya kasi siya yung nagbibigay ng ligaya. So ang puso ay ginto sa treasures. Kaya kung merong puso na marker, ibig sabihin malapit lang talaga dyan sa puso. Kaya ginawa nila na puso. Ngayon, ang pagkilatis niyan, balikan natin yung tool mark. Dapat talaga may tool mark ang heart-shaped rock. Kasi baka nature lang yan at wala kayong scanners, wala kayong detector, ay hukay ng hukay kayo. Pero okay lang naman din yan. Yung tsamba-tsamba lang. Ganun naman talaga ang treasure hunting, tsamba-tsamba. Wala namang 100%. Kami nga ay merong proton. Pero sumasablay pa rin, di ba? Lalo na kung wala. Pero believe talaga ako sa analysis at decoding. Ang problema nga lang, maraming hukay ang magawa, maraming test dig kapag analysis lamang kasi palipat-lipat siya sa pag-analyze mo pabago-bago. Hindi katulad ng may gamit ka na mapinpoint mo yung malakas na detection na area. Okay, so mahaba ng video. Mayroon pa pala akong nakalimutan. Itong heart shape symbol, kapag nasa loob na ito ng tunnel, so kulayan natin ng orange. Halimbawa, vertical tunnel ito. And then dito yung nakalagay ang puso na sign. At nakaganyan ang itsura ng bato. So yan, tingnan nyo ng mabuti, baka merong X or butas ang gitna ng puso na bato na nasa underground. Sabihin natin 3 meters yan or 4 meters deep. Sabihin natin 4 meters. Nakita nyo yung heart-shaped rock, merong X sa gitna. So yan ay treasure down under. So down pa sa puso. Ngayon kung walang marka dyan, kahit na guhit-guhit lang sa gitna ng puso na bato, ibig sabihin pointer siya. So dito siya sa drifting na siya, horizontal na siya. So lipat kayo ng direksyon, dito yon. Ito ang hukay na side kung saan nakaturo ang puso. So yan lang, kahit na hindi puso na bato, kahit bilog lang na bato, tapos meron ding bilog, ibig sabihin treasure under, down under. At kapag dalawang bilog ang nakalagay sa malapad na bato, underground, ibig sabihin yan ay dalawang item, dalawang box ang nandyan under sa bato, pero iba-iba ang direksyon kapag ganito na dalawang butas. Pwede nga ang isa ay baba, pwede ang isa ay nasa gilid, or pwedeng lahat ay nasa gilid lang, wala sa sentro. Okay, so yan lang aking may bahagi tungkol sa mga puso, sa kahulugan ng mga puso na marker. Kapag man-made, malaking pag-asa. Kapag nature, 50-50 ang pag-asa natin mga katiyats. Ako'y magpaalam na hanggang sa muli. Paalam at ingat kayong lahat.